皆さん、おはよう。 Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pinay, 3 bata pinauwi mula sa Lebanon. Isang Pinay na ina ang kanyang 3 anak na pinauwi mula sa Lebanon noong unang bahagi ng buwan ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang mga repatriates ay umalis sa Lebanon noong Hunyo 1 at dumating sa Pilipinas noong Hunyo 2. Sinabi ng Philippine Embassy sa Lebanon noong Huwebes. Ang ina ay isang overseas Filipino worker na dumating sa Lebanon noong 2010, sabi ng embahada. Kinasal siya sa kanyang asawang Lebanese noong 2012. Gayunpaman, noong panahon ng pandemya, ang ina ay naulat na dumanas ng pisikal na pang-aabuso at nakatanggap ng matinding banta sa kanyang buhay, matapos mawalan ng trabaho ang kanyang asawa. Pagkatapos ay humingi siya ng embahada ng tulong sa repatriation. Pinadali ng Philippine Embassy Assistant to National Section, the Migrant Worker Office at Overseas Workers Welfare Administration ang pagpapauwi sa ina at ang kanyang mga anak. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Ito po ang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Brazilian na lalaki na namatay matapos tangkain sa ngipin ng isang bata. Hamamatsu City. Ayon sa news na ito, isang Brazilian na lalaki na sa 41 years old ang namatay matapos natangkain nito sa ngipin at nalulunod na batang lalaki. Nangyaring insidente noong June 8 ganap ng 4:30 PM sa isang ilog. Nakita nilang isang batang lalaki 9 years old na nalulunod at tinangka nito sa ngipin subalit nalunod din siya. Ang bata na hindi niya nakilala ay nakaligtas subalit nalunod ang lalaki at wala na itong ulirat ng masagip ng mga rescuer. Agad nila sinugod ito sa ospital subalit hindi na umabot at namatay. At yan pong huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Di raw pabor kay Senator Lito. Lolit kay Lorna. Kapalit ni Rudy dapat mas mataas ang level. Tahasang sinabi ng veteran showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis na hindi siya pabor sa relasyong Lorna Tolentino at Senator Lito Lapid. Matatanda ang si Nanay Lolit din ang nag-booking kamakailan sa kanyang Instagram post na nagpapalipad hangin o nandaligaw nga ang action stars sa kanyang alagang si Lorna Tolentino. Lagi mong isipin, galing ka kay Rudy Fernandez na mas mataas ang level, kaya dapat pagpipili ka, dapat ka-level din ni Rudy. Chika ni Nanay Lolit. In short, hindi siya pabor. Pero anya, inspirasyon pa rin daw ni Lorna Tolentino ang paniligaw ni Lito Lapid sa kanya. Yung ipagmamalaki mo, may mandiligaw pa rin kahit na ganito na ang edad. Parang ganon, parang inspirasyon lang, sabi ni Nanay Lolit. Ano kaya masasabi ni Lorna Tolentino at Senator Lito Lapid sa mga pahayag ni Nanay Lolit? At yan ang ating Chika Talk for today.